I'll give you guys a mini tour of our basement that we are renting currently here in the Northeast. So here's the stairs going to the basement. This is my workstation. Pag nag-work ako dito sa bahay, work from home. Nabili ko to sa Facebook Marketplace. Sobrang ganda. Tapos, ayan yung living room. And then, dito sa side na to, yung kwarto ni mama. So, wala itong sink. Kaya, naghihintay na lang kami para umakyat. So, yan. Yan yung microwave. Then, wala rin kaming pantry. So, dito lang muna yung mga gamit namin. Tapos, ito lang yung lamesa na pwede namin gamitin para makakain. And then, yung fridge. Dati maliit na fridge. Bumili sila ate ng malaking fridge. So, yan yung kwarto. I'm not gonna show cause space ni mama yan. Ito naman, yun yung kwarto ko. This one is the washroom. Nandyan si mother, kaya wag mo na dyan. And then, here is the laundry room. Yun. So, usually pag kumakain kami ni Lex, doon na lang kami nagpepwesto para may space. Kasi kung halimbawa si mama dito, and then kaming dalawa dito. So, yeah, for 5 months. For 5 months din akong nag-stay dito. So, dito na tayo sa closet. Last video, inaayos ko pa lang yung pwesto na paglalagyan ng mga damit ni Lex. Ngayon naman, alisin tong nandito lahat. Ang dami ko ng gamit. 5 months pa lang ako dito. What more kung naging 1 year na, no? Malapit na matapos. Kasya pa. Empty na dito. So, going back to the Philippines na ako. Biro lang. Ito yung i-haul natin. So, yung yuhan na nirenta ko, van lang. Kaya, hopefully, one ride. Good morning! Naglilinis na tayo ngayon para ma-clear na natin lahat to and then mabalik na sa dating ayos yung kwarto para kung sino man yung gusto mag-rent dito. Goods na. Second day, getting ready. Actually, loading na sa move namin papunta doon sa kabila. Mukhang kakayanin naman dahil kasi yung kapatid ko pumunta dito para tulungan kami. So, dalawang sasakyan na ang magagamit namin. Nag-unload na ako ng mga gamit dito sa bagong lugar namin. So, pagkatapos na natin mag-unload ng first load, babalik tayo ngayon sa natin na itiran
Pero bago pumunta doon, kukunin muna natin yung U-Haul na nirenta ko. Medyo natagalan tayo doon ah. So, kuha ko na yung susi. Kukunin lang natin yung van. Tuloy pa rin natin yung pag-move natin. So, tingnan lang natin yung paligid. Graduin lang natin na walang mga major accidents o naman. Mga gulong okay naman. Okay naman siya. So good to go na tayo. So here we go. Medyo nakakapanibago dahil kasi tagal-tagal na rin ako hindi nakapag-drive na mga malalaking sasakyan, pero makakaya naman to. Ito na yung mga yun yung dahilan na kinuha namin yung U-Haul is para din sa mga medyo malalaking items para mas madali-daling makuha. Unahin natin is itong lamesa, tapos itong upuan niya, tapos sunod-sunod na lahat. So finally, huling load. Kompleto lahat na nagkasya lahat sa likod yung mga kailangan namin na ilipat sa new location namin. Kaya very good naman to. Kaya on our way na ngayon at ano ba? Tapos kain na tayo? Yeah, order na lang siguro tayo ng pizza para doon na lang kumain. Paborito kong pizza. Yeah. Tapos siguro if may time pa si Abby, we'll ask her para pumunta ng Walmart kasi madami tayong mga wala tayong plato, wala tayong mga kutsara, tinidor. Yeah, so yan para. So may mga items pa para na kulang. Pwera pa doon sa binili ko noong isang araw, kaya ganyan talaga, parte ng mga naglilipat at nagsisimula ulit. Kaya let's go. Let's go! So naka-van tayo ngayon, diba? Tapos mahilig talaga kami mag-camping ni Alex. Every year talaga meron kaming set up na pang-camping lang. Eh ngayon naka-van, tapos nakikita namin yung likod. Laki ng space. Laki ng space. Ang ganda gawin na bumili ng van, tapos i-convert siya na camper van, diba? So we'll see next year kasi sa ngayon masyadong magastos pa yung aming starting over dito sa Calgary. Yes. And yung bakasyon namin sa Montreal, yun na yung last. Grab lang namin yung opportunity na yun kasi 6 kami, so 6 kaming mag-share ng mga expenses. At the same time, to catch up with friends as well. Pero yun nga. To celebrate our anniversary there you go. and your birthday. Kaya yun lang. Mula ngayon, tipid-tipid na muna. Kaya mga tipid ways, mag-comment lang kayo down below kung may meron kayo. At malamang magre-release din kami ng video regarding paano kami nagtitipid dito sa Canada at paano yung pamumuhay namin dito. Yes, kasi sa Pilipinas, sa facto, iniisip nila mayaman talaga kami, sobrang social kami, pero makikita nyo kung paano kami mag-meal prep, paano namin ulit-ulitin yung food, paano kami mag-grocery. Kumbaga may mga dinadaanan kami para umabot sa mga bagay na nakukuha namin at na-achieve. Kaya willing naman kami mag-share nun kung sa mga interesado. Yes, kung paano kami mag-ipon, paano kami nakakaroon ng pera. Ano nangyayari? Bukas yung hood ng isa, maka nabanggot. May motorcycle din. Nabanggo ng ano? Motorcycle doon, no? Maka nabanggot. Motorcycle.
Nagdadrive siya ng motorcycle. Ayun, nasa gilid yung motorcycle. Oo. Pero tayo naman yung motorcycle. Pero hindi siya makagalaw. I can't zoom. Wala na, ito na yun. Ba't hindi ka makasun? Ito na yun. Ah. Sana naman okay siya. Paano kaya nilang gagawin? Paano niya? Mababa yun, tapos left na left. Ah, siya nga yung driver kasi may gloves on. Dalawang motorcycle. Be careful. Look where you're going. So, merong aksidente dun kanina. Naalala ko lang tuloy. Nung nasa Philippines kami, na-aksidente din kami. Naka-motorsiklo din kami. Siya yung driver, ako yung passenger. Anyway. Ay nako, ang dami namin nag-experience dun. Experience na iba-iba talaga naging experience sa Pilipinas, pero ikaw kwento na lang namin yan sa ibang araw. Sa ngayon, Ito lang masasabi ko ha, nung hindi pa nila alam na Canadian kami, medyo pangit yung treat nila sa amin. Tapos nung nalaman na nilang Canadian kami, oh, gusto niyo pumunta ng doktor, na-check namin, lahat kami nang magkagastos, ganun-ganun. Bigla nagbago yung Basta. pagkantaan na lang natin Yeah. sa ibang araw. Marami kami Ang kwento daming sa inyo. kukwento na about sa Philippine experience na good and bad. Mga light lang ang dadalhin ko. Siya nang bahala. Si Alex nang bahala sa the rest. Okay. Kung natatandaan yung sa early moments ng video natin, ito yung topper na binili doon sa Canadian Tire. Kaka-unroll ko lang, di ba, naka-roll siya. So naka-unroll na siya, pero parang napaka-nipis niya. Hindi ko lang alam kung lolobo ba ito pagka dahil mahanginan, pero sa ngayon, ito itsura niya, napaka-nipis. Kaya sabi ko kay Molly, nasa na yung pambomba dahil kasi, ano? Oh. At queen size. Queen size to kama na to, pero kung makikita nyo, wala pa siya sa sa size. Pero memory foam daw kasi to, kaya siguro maghintay tayo ng mga ilan na minuto, lolobo na to. Dahil kasi kung ganito to, bad purchase to. So, pagkatapos ng book, kain muna tayo ng lunch. Thank you, B, for recommending this. Recommended by my sister. Ito, mukhang masarap talaga. Hindi
hindi pa natitikman, pero Yeah, first time namin. natitikman yung breading. Mukhang okay na okay. Yes. And my favorite, takoyaki. So, tapos na. Kagagaling na namin kumain ng lunch. At wala pang siguro mga 1 oras, 2 oras. Natapos na lahat ng pag-move namin. Kaya very good yung day natin sa ngayon. I hope you guys are enjoying our vlog. We'll try to do it twice a week. I guess until next time. Bye! Bye! So, after few hours, mga 3 hours na, ito na yung itsura ng phone. So, update namin kayo kung okay ba siyang higaan or hindi.